Ang isang maganda na manlalaro ng volleyball ay nakahanap ng pag-ibig online. Gayunpaman, ang pakikipagkita sa lalaki ng personal ay humantong sa kanya at sa kanyang pamilya sa isang bangungot na hindi niya inakala. Sa kanyang kaarawan, nakatanggap si Annie ng bagong laptop mula sa kanyang mga magulang, na sina Will at Lynn. Tuwang-tuwa, nagpupuyat siya habang nakikipag-chat sa kanyang online na kaibigan, na si Charlie. Sa sandaling magsimula na ang klase, si Annie ay nag-training ng husto sa panahon ng mga pagsubok sa volleyball. Pagkatapos ng mga klase, inanyayahan siya ni Serena sa isang party at sinabihan siyang dalhin ang kanyang kapatid dahil gusto siya ng sikat na babae. Nasa sabik nito si Annie, kaya ibinahagi niya ito kay Charlie sa kanilang chat. Nang maglaon, kinakabahan siyang kumukuha ng larawan ng kanyang sarili upang ipadala sa kanya. Kinabukasan, natanggap siya sa volleyball team, ngunit sa halip na sumama sa kanyang ina upang magdiwang, ang babae ay sumugod sa kanyang laptop para ibigay kay Charlie ang magandang balita. Kapag binabati niya siya at pinupuri ang kanyang larawan, hiniling sa kanya ni Annie na magpadala ng larawan niya. Gayunpaman, biglang ibinunyag ni Charlie na mas matanda siya kaysa sa sinabi niya sa kanya, na nagpakaba sa kanya. Sa kabila ng kanyang hinala, naiintindihan ni Annie kung bakit siya nagsinungaling dahil ayaw niyang mawala ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, ipinadala ni Charlie ang kanyang mga larawan sa kanya, at ang babae ay ngumiti nang makita ang kaakit-akit na mukha ng lalaki. Maagang umuwi si Annie maya-maya, dumalo si Annie sa party ni Serena, ngunit hindi nakarating si Peter dahil naghahanda siya para sa kolehiyo, na nabigo ang sikat na babae. Sa huli, maagang umuwi si Annie, inamin sa kanyang ama na hindi siya komportable nang magsimulang mag-usap ang kanyang mga kaklase sa mga pribadong bagay. Gusto pa rin ni Annie na makipag-hangout sa kanila dahil gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan, ngunit pinayuhan siya ni Will na maging totoo sa sarili sa halip na umayon upang makakuha ng mga kaibigan. Gayunpaman, iniisip lang ni Annie na hindi naiintindihan ng kanyang ama kung ano ang pakiramdam sa paaralan. Pag-urong sa kanyang silid, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-chat kay Charlie, pinapansin kung paanong siya lang ang nakakausap niya. Ginagantihan ng lalaki ang damdaming ito at nagpapahiwatig ng kanyang romantikong damdamin para sa babae. Isang araw, namili si Annie kasama ang kanyang kaibigan, na si Brittany. Sinundo sila ni Lynn, napansin na kasama rin nila ang mga sikat na babae. Inamin ni Annie na kinumbinsi siya ni Serena na bumili ng sexy na damit para magmukhang mas kaakit-akit, ngunit hindi sumasang-ayon ang kanyang ina tungkol sa paggawa ng mga ganoong bagay para sa mga lalaki. Nang gabing iyon, nakipag-chat si Annie kay Charlie, na biglang umamin na mas matanda siya kaysa sa dati niyang sinabi, na ikinaalarma niya. Biglang tumawag ang lalaki kaya nagtanong siya kung bakit siya nagsisinungaling. Sa lalong madaling panahon, ginawa ni Charlie ang kanyang paraan upang mabawi ang tiwala ni Annie, na naging dahilan para mahulog ang inosenteng babae sa kanya. Sa araw na dinala ng kanyang mga magulang si Peter sa kolehiyo, ibinahagi ni Annie ang kaganapan kay Charlie. Sa kanyang pagtataka, ginamit ng lalaki ang pagkakataong ito para anyayahin siyang makipagkita. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, pumunta siya sa mall, kinakabahan at excited na makilala siya. Gayunpaman, hindi si Charlie ang lalaki sa mga larawang ipinadala niya, at mas matanda siya kaysa sa huling sinabi niya sa kanya. Napaiyak siya, kaya sinabi ni Charlie na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang edad dahil natatakot siya na hindi niya maintindihan. Iginiit ng lalaki na natagpuan niya ang kanyang soulmate sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na siya pa rin ang taong kausap niya, kaya hindi dapat mahalaga ang kanyang edad. Ilang sandali pa, nakita ni Brittany, na nagtatrabaho sa isa sa mga tindahan, si Annie na naglalakad kasama ang matandang lalaki. Napunta ang babae sa isang ice cream shop kasama si Charlie. Sa una, nakaramdam siya ng awkward pero hindi nagtagal ay nare-relax siya kapag napag-usapan siya nito tungkol sa kanyang pamilya. Pinupuri siya ni Charlie at nabawi ang kanyang tiwala, sa kalaunan ay nakumbinsi siya na hayaan siyang sumakay sa kanya. Habang nasa kotse, binigyan siya ng lalaki ng regalo, at hindi comfortable si Annie nang makitang ito ay isang kaakit-akit na damit. Sa kabila nito, napilitang sumang-ayon si Annie na subukan ito para sa kanya, kaya sumama siya sa kanyang silid sa motel at nagsuot ng damit. Ang nababagabag na babae pagkatapos ay nagmamadaling magpalit ng kanyang damit, ngunit kinukumbinsi siya ni Charlie na umupo sa tabi niya. Sa takot, si Annie ay hindi gumalaw nang simulan niyang hawakan siya. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang gusto niya kahit ayaw ng babae.
Ang masama pa nito, hindi alam ni Annie na may nakatago na kamera sa kwarto. Nang gabing iyon, nabalisa si Annie nang tumanggi si Charlie na tumugon sa kanya habang desperado na kumapit siya sa pag-asang may ibig sabihin ang kanyang kakilakilabot na karanasan. Lumipas ang mga araw, at sobrang lungkot si Annie, iniisip na iniwan siya ni Charlie. Hinarap ni Brittany si Annie tungkol sa kanyang pag-uugali at ipinapalagay na si Charlie ang nakatatandang lalaki na kasama niya sa mall. Iniiwasan ni Annie ang kanyang mga tanong na nagpaunawa kay Brittany kung ano ang pinagdaanan ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, itinanggi ni Annie na ito ay isang bagay na kakilakilabot na ipinagtanggol na sila ni Charlie ay magkasintahan. Hindi nito nakumbinsi si Brittany, kaya agad niyang iniulat ang nangyari sa paaralan. Dahil dito, inihatid ng pulis si Annie palabas ng paaralan, na nakakuha ng atensyon ng kanyang mga kaklase. Hindi nagtagal ay naabisuhan ang kanyang mga magulang tungkol sa nangyari, kaya agad silang pumunta sa ospital kung saan sinusuri si Annie. Kapag ang pamilya ay muling pinagsama, ang tagapayo ng ospital, si Gail Friedman, at ang FBI agent na si Doug Tate ay nagpakilala sa kanila habang hinahawakan nila ang kaso ni Annie. Nang maglaon, nangongolekta ang mga opisyal ng ebidensya mula sa tahanan ng pamilya habang inutusan ni Doug si Annie na makipag-chat muli sa kanya si Charlie, na umaasang mabibitag siya. Gayunpaman, tumanggi ang babaeng dismayado, kaya iminungkahi ni Lynn na sabihin na lang niya kay Charlie ang kanyang nararamdaman. Gumagana ito habang agad na tinawagan ni Charlie si Annie, kaya sinagot niya ang telepono habang sinusubaybayan ng mga opisyal ang tawag. Gayunpaman, mabilis na nakahuli ang lalaki, kaya ibinaba niya ang tawag at bineblock siya. Dinudurog nito ang puso ni Annie, kaya lumabas siya sa kwarto. Parang minumulto si Will sa ideya ng karanasan ng kanyang anak na babae na siya ay pumupunta sa isang pulong sa susunod na araw. Dahil dito, nagsasaliksik siya ng mga paraan para mahanap si Charlie. Isang araw, dumalo si Annie sa therapy kasama si Gail, bagaman iginiit niya na hindi niya ito kailangan. Itinuro niya na ang kanyang mga kaklase ay nakipag-ibigan din sa iba, kaya ang kanyang karanasan ay hindi dapat maging isang malaking bagay. Naniniwala pa rin si Annie na mahal niya si Charlie at tatanggapin siya ng kanyang mga magulang kung makilala nila siya. Kapag napag-usapan ang kanilang pagkakaiba sa edad, inulit niya ang pahayag ni Charlie na dahil soulmates sila, hindi na iyon mahalaga. Tinawagan ni Doug si Will sa panahong ito, nasa airport si Will, na nilaktawan ang trabaho para makipagkita sa isang pribadong investigador. Tinawagan siya ni Doug at ibinalita na ang motel ay walang anumang record ni Charlie mula nang magbayad siya ng cash. Nang matrace nila ang kanyang IP address, dinala sila nito sa ibang bansa, na nagpapahiwatig na gumagamit si Charlie ng VPN. Ibig sabihin, naplano na ni Charlie ang lahat. Nang gabing iyon, tinitingnan ni Lynn ang kanyang anak na ibinahagi na si Brittany ay nabalisa dahil hindi na siya kinakausap ni Annie. Gayunpaman, sinisisi ni Annie si Brittany sa pagkasira ng kanyang relasyon. Maya-maya lang, dumating si Will at ipinakita sa kanyang asawa na nakahanap si Doug ng criminal database na nakakita siya ng access sa isang database ng kriminal. Nakakuha siya ng listahan ng mga kriminal na akme sa paglalarawan ni Charlie, kaya hiniling niya kay Annie na tumulong na makilala ang lalaki. Mariing tumanggi ang babae, idiniin na walang krimen na ginawa sa kanya. Ikinagalit ito sa kanyang mga magulang, nakikita na ang kanilang anak na babae ay nasa ilalim pa rin ng gayuman ng lalaki. Sa kabila nito, nagpapatuloy si Will sa kanyang pagsisiyasat kahit na bumisita siya sa bahay ng isa sa mga nakarehistrong kriminal. Ang therapy session ni Annie sa therapist, sinabi ni Annie kung paano siya tinatrato ng kanyang mga magulang na parang tanga dahil lumabas siya kasama si Charlie. Iniisip ni Gail kung ano ang gagawin niya kung makausap siyang muli ni Charlie, at gumaan ang kalooban ni Annie sa pag-iisip. Dahil sa pag-aalala, hinimok ni Gail si Annie na pag-usapan ang nangyari sa motel. May pag-aalinlangan, inamin ng babae na sa panahon ng karanasan, pakiramdam niya, siya ay nasasarapan. Ipinaliwanag ng therapist na kapag nakakaramdam sila ng pagbanta, ang ilang mga tao ay psikolohikal na lumalayo sa kanilang sarili mula sa sitwasyon upang protektahan ang kanilang sarili. Ang implikasyon ay ikinagalit ni Annie, kaya maaga niyang tinapos ang kanilang sesyon. Samantala, pinangunahan ni Doug ang isang operasyon para arestuhin ang isang sospek. Nang tawagan niya si Will, gayunpaman, iniulat niya na maling lalaki ang nahuli nila.
Pinaghihinalaan nila ang lalaki dahil ginamit niya ang parehong chatroom at nagkaroon ng mga katulad na pakikipag-usap sa kanyang target, na inihambing ito sa history ng chat ni Annie. Nang malaman na mayroon silang access dito, hiniling ni Will na makita ang transcript ngunit tumanggi si Doug dahil labag ito sa privacy ni Annie. Nang pumunta ang detective sa banyo, gayunpaman, tiningnan ni Will ang kanyang malite ng may interes. Nagmamadali siyang pumunta kay Lynn at binigyan siya ng mga kopya ng transcript na ninakaw niya mula sa bag ng detective. Ang ina ay natakot na basahin ang mga sensitibong bahagi ng chat, tumangging maniwala na ang kanyang anak na babae ang gumawa nito. Gayunpaman, iginiit ni Will na kailangan nilang harapin si Annie tungkol sa pag-uugaling ito. Tumanggi si Lynn, alam niyang magagalit lang nito si Annie. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, ang asawa ay hinihimok na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Habang papaalis siya, tinawagan siya ni Doug, inutusan siya para ibalik ang mga transcript. Nagbabala siya na ang pagnanakaw sa kanila ay isang krimen, ngunit ipinangako lamang ng ama na ibabalik niya ito sa kalaunan. Isang gabi, dumalo si Will sa isang party ng paglulunsad ng kumpanya ngunit naging hindi komportable sa kanilang kampanya gamit ang mga kabataang modelo na kamukha ng kanyang anak. Hindi mapalagay, kaya umalis siya. Sa gabi, nakita ni Lynn ang kanyang asawa na nakikipag-chat sa isang taong pinaniniwalaan niyang maaaring si Charlie. Naaabala siya dito, ngunit binibigyang katwiran ng kanyang asawa na ito ay isang paraan upang mahuli ang mga kriminal. Nang makita niyang itinuturing niya itong normal, umiling si Lynn at umalis. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ni Will si Annie at tinitingnan ang kanyang telepono upang matiyak na hindi na siya muling nakikipag-usap sa mga estranghero. Nang umalis siya, nagising ang kanyang anak na babae at nakitang naka-unlock ang kanyang telepono, na nagpapataas ng kanyang hinala. Sa isa pang gabi, inanunsyo ni Lynn na maaaring bumisita si Peter sa lalong madaling panahon. Pinipilit ni Annie na huwag ipaalam sa kapatid ang nangyari sa kanya, kaya nangako ang kanyang ina na hindi nila sasabihin. Hindi nagtagal, bumalik si Annie sa paaralan, umaasang makahanap ng normalidad. Nagbibigay ito kay Brittany ng pagkakataon na makausap siya, ngunit iginiit ni Annie na sinira niya ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nagtanong si Will tungkol sa araw ni Annie, umaasang magkaroon ng normal na pag-uusap sa kanya. Galit ang kanyang anak na babae sa kanyang mga sagot, kaya direktang itinanong ni Will kung nakipag-ugnayan bang muli sa kanya si Charlie. Ginagawa nitong defensive ang babae, kaya hinahamon niya itong tingnan ang kanyang telepono. Tinanong ni Will kung okay lang siya pero idiniin ni Annie na hindi siya okay. Nang sabihin ng kanyang ama na ayos lang kung walang itatago, inihagis ni Annie ang kanyang telepono sa galit. Itinuro ni Will na nagsinungaling siya sa kanila at dapat ay sinabi sa kanila nang matuklasan niyang mas matanda si Charlie. Tinanong niya kung bakit sumakay pa siya sa kotse ni Charlie matapos malaman na nasa 30s na siya. Nakikinig sa lahat ng mga desisyon na naghatid sa kanya sa motel na iyon, kaya tumigil si Annie at nakiusap sa kanyang ama na iwan siyang mag-isa. Sa kabila nito, ang ama ay humihingi ng mga sagot, kaya sumigaw si Annie na magiging okay ang mga bagay kung hindi na sila abala sa nangyari. Nagtatalo siya na si Will ang kumikilos na kakaiba dahil alam niyang tiningnan nito ang kanyang telepono at natunton ang mga kriminal online. Ipinagtanggol ng lalaki na sinusubukan niyang hanapin si Charlie, ngunit si Annie, muli, ay iginiit na hindi siya tulad ng mga kriminal na iyon. Natakot si Will na pinoprotektahan ng kanyang anak na babae ang lalaking nagpanggap na inosente sa kanya, kaya binisita niya si Gail kinabukasan, umaasa na mabibigyan siya nito ng kaalaman sa kung ano ang tumatakbo sa isip ni Annie. Gayunpaman, iginiit ng therapist na labag ito sa privacy ng kanyang kliyente. Inamin ni Will na hindi niya maiwasang isipin ang nangyari at nangako pa siyang bugbugin si Charlie. Tinanong ni Gail kung ano ang mararamdaman niya kung arestuhin si Charlie, at inamin ni Will na magagalit siya dahil gusto niyang parusahan ang lalaki gamit ang kanyang sariling mga kamay. Galit din siya na hindi niya alam ang nangyayari at nagsinungaling sa kanya ang sarili niyang anak. Habang lumuluha ang lalaki, naisip ni Gail na sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Ipinaalala niya sa kanya na hindi nila kayang kontrolin ang lahat, maging ang kanilang mga anak. Ang magagawa lang nila ay suportahan sila kapag kailangan nila ito. Sa kabila ng mga sinabi ni Gail, hindi mapigilan ni Will ang sarili dahil sa pagnanais ng hustisya. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang tindahan ng armas pagkatapos ay bumisita sa bahay ng isang lokal na kriminal na natagpuan niya. Doon, binugbog niya ang lalaki bago ito barilin.
Gayunpaman, nasa isip niya ang lahat ng ito dahil nasa tindahan pa rin siya ng armas at sa huli ay nagpasya siyang huwag bumili ng anuman. Isang araw, sinundo niya si Peter mula sa istasyon, ngunit hindi maiwasan ng kanyang anak na mapansin ang kanyang problemadong hitsura. Sa gabing iyon, nagtitipon ang pamilya kasama ang kanilang mga kamag-anak para sa isang Halloween dinner. Ginamit ni Peter ang oras na ito para kausapin ang kanyang kapatid na babae, kahit na naghihinala ito kapag tiniyak nito sa kanya na mahal niya ito. Pagkatapos ay sinubukan ng kanyang lola at tiyahin na maging mas magiliw kay Annie, ngunit nahuli ito ng babae at sarkastikong nagkomento dito. Para gumaan ang kalooban, tinanong ng kanyang lolo kung may kasintahan na si Peter. Dahil dito, diretsyong tinanong ni Annie ang kanyang ama kung maaari bang makipagrelasyon si Peter. Nang tumanggi si Will na pag-usapan iyon, malakas niyang tinanong ang kanyang kapatid kung mayroon na itong karanasan sa isang babae. Pinagalitan siya ni Will dahil dito, ngunit nakipagtalo si Annie na sinabi niya sa kanilang mga kamag-anak ang tungkol sa kanyang relasyon, kaya dapat ay makapagtanong siya tungkol sa kanyang kapatid. Ipinaalala niya sa kanila na hindi niya gustong malaman ni Peter ang nangyari, ngunit alam niyang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Nagalit, umalis ang babae. Sa isa pang gabi, nagulat si Doug sa pamilya na nakakita sila ng DNA match mula sa mga sample na nakuha nila. Gayunpaman, tumugma ito sa hindi nalutas na mga kaso ng tatlong katulad na krimen, kaya wala pa rin silang sospek. Ito ay nagpapatunay na ginawa ni Charlie ang parehong bagay sa tatlo pang babae. Todo pa rin sa pagtanggi, nilinaw ni Annie na malamang na sila ang kanyang mga dating kasintahan, kaya ipinaliwanag ni Doug na sila ay mas bata kaysa sa lalaki at iniulat ang mga krimen na ginawa sa kanila. Nang malaman ni Annie ang higit pa tungkol sa iba, nawasak ang kanyang paniniwala na ang kanyang karanasan ay dahil sa pag-ibig. Natigilan, nagdahilan siya na pumunta sa banyo ngunit lumabas upang makipagkita kay Gail. Sinabi niya sa kanyang therapist na may ibang babae si Charlie. Dahil dito, napagtanto niya na hindi siya espesyal sa kanya, kahit na sa tingin niya ay nangangahulugan ito na may mali sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Gail na wala siyang kasalanan habang si Annie ay nagsisisi, sa wakas ay inamin sa sarili na ginamit lang siya ni Charlie. Niyakap ng therapist ang babaeng na trauma sa kanyang mga bisig habang siya ay umiiyak. Hindi nagtagal, kinuha ng mga magulang ang kanilang anak na babae para umuwi. Matapos siyang ihiga ni Lynn sa kama, naiiyak siya sa nararamdaman ng kanyang anak dahil lang sa may gustong makasama siya ng ilang minuto. Sa panahong ito, patuloy na tinitingnan ni Will ang mga dokumento tungkol kay Charlie. Pinagalitan ni Lynn ang kanyang asawa dahil sa pagkahumaling sa lalaki sa halip na alagaan ang kanyang anak na babae. Ipinagtanggol ni Will na ang pagkulong sa lalaki ay ang tamang gawin, at dahil hindi siya kakausapin ni Annie, ito lang ang magagawa niya. Gayunpaman, iniisip ni Lynn na ito ay walang kabuluhan kung hindi nila maaliw ang kanilang sariling anak na babae sa pagsubok. Habang sinusubukan ni Annie na ibalik ang kanyang buhay, ang volleyball tournament ay pinapanood ng kanyang pamilya habang nakikipagkompetensya siya sa isang volleyball tournament. Gayunpaman, sa panahong ito, napansin ni Will ang isa sa mga lokal na kriminal na nakita niyang kumukuha ng mga larawan sa koponan. Hinarap niya ito at nagsimulang makipag-away para lamang matuklasan na ang lalaki ay ama lamang ng isa pang manlalaro na kamukha ng kriminal na nakita niya. Ang pagkakaroon ng kanyang ama na nagngangalit sa kanyang paaralan, si Annie ay nahiya, kaya siya ay sinigawan sa bahay. Nakonsensya si Will at inamin na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya nilinaw ni Annie na wala na silang masasabi para gumanda ang kanyang buhay dahil nasira na ang kanyang buhay. Sa isa pang araw, natuklasan ni Annie na may ilang bully na gumawa ng website para kutsain siya. Dahil dito, tumakbo siya pabalik sa kanyang bahay, si Annie ay ganap na nasira. Nagtago siya sa banyo, iniiwasan niyang makita siya ng kanyang ama. Sa paniniwalang tapos na ang kanyang buhay, humiga si Annie sa batya na may mga bote ng gamot sa tabi niya. Biglang tinawagan ni Lynn si Will, nagulat na sinabi ni Brittany sa kanya ang nangyari sa school. Sinabihan niya ang kanyang asawa na tingnan kung umuwi si Annie, kaya nagmamadali ang ama at natuklasang nakalak ang banyo. Sa takot, sinira ng lalaki ang pinto at nakitang halos wala ng malay ang kanyang anak. Pagkatapos makalabas ng ospital si Annie, pinanatili nila si Brittany sa buong gabi. Sinisisi ni Lynn ang kawalan ng empatiya ng kanyang asawa sa nangyari, kaya malamig ang pakikitungo nito sa kanya pagkatapos ng mga bagay-bagay. Sa umaga, nagising si Annie at nakita si Will sa kanilang bakuran, na hindi nakatulog noong gabing iyon.
Tinitingnan niya siya, at ibinahagi niya na iniisip niya kung paano siya hindi natakot sa unang pagkakataon niya sa pool mula noong nagtiwala siya sa kanya. Ipinagmamalaki niya na si Annie ay palaging naniniwala sa mga tao, kahit na siya ay nasa edad na. Gayunpaman, iniisip ni Will na nabigo siya dahil hindi niya ito maprotektahan sa araw na iyon kasama si Charlie. Nasasaktan siya na hindi na nagtitiwala si Annie sa mga tao, maging sa mga mahal niya. Nalungkot ang lalaki sa pag-iisip na gustong wakasan ng kanyang anak ang kanyang buhay, kaya humingi siya ng tawad. Sa wakas ay narinig ang iniisip ng kanyang ama, niyakap siya ni Annie, at ang dalawa ay umiiyak na magkayakap. Nagsisimula itong ayusin ng isang malayong bayan sa kanilang ugnayan habang inaamin nila ang mga pasanin na sumasalot sa kanila mula nang magsimula ang bangungot. Samantala, isang pamilya sa malayong bayan ang nag-e-enjoy sa kanilang araw sa isang farmer's market. Kinuha ng anak ang kamera mula sa kanyang ama, na si Charlie pala. Sa sandaling iyon, binati ng isang estudyante si Charlie at ipinakilala siya sa kanyang mga magulang bilang kanyang guro sa physics, na si Graham Weston. Sa huli, ipinakilala ng lalaki ang kanyang asawa at anak na lalaki, na lubos na nakakalimutan ang kanyang mga masasamang lihim. Ang lungkot naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.